Okay, kunin natin. Tingnan nyo po dito sa may indicator light natin, ano. Ito po yung magsisilbing voltage kung nandito ba yung sira. Tingnan nyo. Ayan. Umilaw po ng maayos, ibig sabihin grounded po yung CDI. Ayan, balik natin, ano. Subukan natin. Ayan. Namamatay. Tapos kung marinig nyo dito sa may auto choke, dito kapag ito po yung pinaka auto choke, ayan, marinig nyo po kapag kinuha mo ito, lumalagatik po yan. Ayan. 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 Sabay light. Ayan, may narinig kayo? Ibig sabihin grounded po itong CDI na ito. Ayan, kunin natin ulit. Ayan, ayan. Ibig sabihin ito po yung grounded sa CDI. Ito po yung grounded. Sira na po itong CDI ng Roser 135. Yan po yung pagtitis ng CDI na sira. Kaya pala na grounded yung kanyang mga accessories, ano. Dahil naapektuhan ng CDI. Ngayon, subukan natin kung sira talaga yung CDI. Subukan muna natin. Ito po yung isusubok natin. Ito po yung sa Supremo. Test natin yung sa Supremo, no. Ayan. Sa paglalagay po ng Supremo at alam nyo yung connection, ito po yung positive, ito po yung ground, yung trigger, ito naman yung sa ignition. Bali dalawa po yung ignition ng Roser 135. Ito yung sa left, ito yung sa right, dalawa po yan. Dito po natin yan i-connect. Yan. Tapos ito naman yung pulser ng Roser, ito yung white stripe reed. At ito naman yung ground. Yung ground dito natin nilalagay sa ground. Yan, yung kulay black stripe yellow. Mayroon din dito. Ayan, kung makikita nyo. Yan, black stripe yellow. Ito po yung ground. Tapos yung supply, ito, dito po yan. Dito natin ilagay. Ayan, nailagay natin yung CDI ng Supremo. Ito muna yung isubok natin, Ito po yung pangalawang pag-test sa CDI kung sira ba yung CDI ng Roser dahil ayaw lumabas yung kuryente. Dito subukan natin muna kung palabasin yung CDI. Subukan natin palabasin yung kuryente dito sa CDI ng Supremo. Ngayon, kunin muna natin ito. Subukan natin. Bali, ayan. Itong connection na ito, galing dito. Bali, kulay. Ayan, makita nyo. Anong kulay ito? Kulay black. Yung kulay black ay dito po yan naka-connect. Ayan. Yung sa kabila naman, yung black with stripe red, ito po yun sa kabila. Yan, ito yun dito sa kabila. Ngayon ilagay muna natin sa black, dito sa black, para subukan natin itong kabilang ignition. Bali subukan muna natin palabasin yung kuryente dito sa CDI ng Supremo papuntang ignition. Gamit lamang yung test light natin sa gamit ng test light sa pagpalabas ng kuryente ay dapat nakakonek ito sa positive supply dito. Ito po yung positive supply. Tapos check muna natin. Ayan, may kuryente, ibig sabihin goods po yung kanyang supply. Ngayon, bago po natin subukan yung CDI, check muna natin dito yung ground, kung may ground bang pumapasok. Ito yung ground, ayan.
Bali may ground po dito, subukan natin kung goods yung connection. Ayan, sabi yung ground. Ito pala yung ground ano. Ayan, ito yung ground. Ayan, may ilaw. Ayan, tapos subukan naman natin yung supply. Oops. At ito naman yung kulay green, ito yung supply. Ayan, subukan natin. Ipalit lang natin sa ground muna dahil yung hinahanap po natin yung positive supply. Ayan, subukan natin. Ayan, may positive supply po na lumalabas. Ngayon, subukan natin doon kung may positive supply. Ayan, may positive supply po ano. Ibig sabihin, goods po yung dalawang connection, yung ground at yung positive supply, yung sa accessories galing. Ngayon, i-check natin kung lalabas ba yung kuryente dito sa ignition gamit lamang itong test light ano. Okay, palit muna natin ito sa positive, dito sa may positive. Ayan, tapos subukan natin dito. Ito po yung pulser, makikita nyo, yan po yung pulser ano, ito. Ngayon subukan po natin. Ayan, okay. Ayan, ito yung ignition, linagay ko muna dito no. Subukan natin okay, subukan muna natin ano. Ayan. Ayan, lumalabas yung kuryente. Ayan. Ayan, ibig sabihin goods po yung ignition ano. Yung kuryente ng ignition at nasupplyan din. Ngayon next natin yung pangalawang ignition coil, nandito sa kabila. Ito yung ignition coil ano. Yan, ito naman yung sa kabila no. Ayan, ito yung ignition coil sa kabila, galing doon. Bali yung kulay ng wire dito is red. Ito po yung black, stripe red. Bali transfer natin ito sa kabila. Subukan natin. Ayan, nilagay na natin. Okay, bali test natin. Ito yung pulser, susundutin lang natin ito. Okay, ayusin natin. Okay, yan, para makita nyo. Bali ito yung, yan, para makita nyo, sundutin lang natin. Ayan, goods. Yan, ibig sabihin goods para rin yung sa kabila, goods yung connection. Ang problema talaga yung tong CDI ng Roser 135 may sira. Ngayon subukan natin sa kick kung lalabas yung kuryente ano. Doon naman sa kick lalabas yung kuryente ng Roser 135. Okay, kick muna natin. Oops. Okay, subukan natin kung may, ayan. Ayan, malakas. Yan, ibig sabihin goods po yung kanyang pulser. Yung problema lang talaga yung kanyang CDI. Ngayon magche-check po tayo ng ano, stator na naman ano. Check natin yung stator. Hindi natin supplyan ito ng 12 volts. Gamit lamang yung CDI natin na Supremo ano.
kunin muna natin itong 12 volts na supply. Kung goods ba yung kanyang rectifier or may supply ba pumapasok doon sa parts ng kanyang accessories. Ayan, kunin ko muna ito. Ayan. Okay. Sa pagtutroubleshoot po sa rectifier, subukan muna natin ito. Ito po yung test light. Siya po yung mag-test probe kung may lumalabas na kuryente dito sa may parts ng positive. Ayan. Ang gawin natin, yung test probe light natin, yung test probe bulb, ilagay muna natin dito. Ayan, sa may ground. Tapos subukan natin dito, ilagay ito. Okay, tapos kikik po natin ano. Ayan, yan po yung pagtitest. Ayan, ilagay muna natin yung test probe light natin ano. Siya po yung magsilbing indicator ng positive supply. Kung goods pa ba yung kanyang stator or goods pa ba yung kanyang rectifier. Ayan, subukan natin i-kick muna. Ayan, ibig sabihin goods pa yung kanyang rectifier. Ayan. Ayan. May supply po, may supply na pumapasok. Ano? Okay. Bali, ngayon subukan natin. Subukan po natin ito pandarin. Kapag mapalitan na natin ito ng bago dahil si Day lang naman yung kanyang problema.